Ginamit ko isang tari lang sa 7 manok. Wow. So, it happened lang siguro na tiba yung yung tari. At least nakita ng lahat. Firstly, first 2 fights ko medyo pa nga ako eh. Kinukontra pa nga ako ng mga ibang mga magsasabong. Master, nung last January po, sumali po kayo sa Candelaria at gumamit po kayo ng isang blade lang for 7 fights. So, ang daming doon, ang daming nakakita ng knife na yon. May mga nilaban ako doon na mga matatanda na mga broadcock. But siguro more or less ilan ba 'yon? Apat doon mga bullstags din. Mga tig lang 17, 18 months old. Oh. And they won, no? Candelaria yon They won. Oh. And gumamit ako ng blade na kasi nakikita ko kasi halos lahat ng naglalaban ngayon, makikita mo sa big events, sa mga kung saan-saang lugar, ang hahaba ng tari nila, no? Ang haba. Now, it come into my mind na sabi ko, gusto ko lang ipakita sa lahat ng magsasabong na yung pahabaan ng tari is not tinatawag doon advantage, no? Kasi yung manok, kahit tarian mo ng mga 1.5 inch na mga Mexican knives na yan, mga short knives, ay makakamatay yan kahit isang bakil lang pagka maganda ang cutting ng manok. And I tried the socket knife of Americans made by Bones, Mr. Bones. Maganda ang result, no? Ginamit ko isang tari lang sa 7 manok. Wow. So, it happened lang siguro na tiba yung yung tari. At least nakita ng lahat. Firstly, first 2 fights ko medyo pa nga ako eh. Kinukontra pa nga ako ng mga ibang mga magsasabong because sabi nila hindi daw makamatay because they are used into mga mahahaba na mga tari. And then nakita nila na 1 shot lang, 1 or 2 shots lang, patay na yung kalaban. And there's so many people who is asking about that, kung totoo. And it's true, no? Na gumamit ako ng bones knife ng Amerikano. And na-appreciate ko talaga yung blade na yon, no? Kasi siya matibay talaga.